Hello, good morning. Ako ang inyong Kunyang TV ng Hong Kong. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na video. May nagtanong, malapit na kasi siyang papunta dito sa Hong Kong. Ayan, mga first timer dyan. Manood kayo sa video ito dahil meron akong kaunting tips. Sana mapulutan ninyo ng ideas ang aking video ito dahil based on my experience lang ito guys. Nasa inyo na yan kung susundin ninyo. May nagtanong kung ano nga ba ang pwedeng dalhin kapag baguhan ka lang o paparating ka pa dito sa Hong Kong, paparating ka sa bahay ni employer. Ito guys, may mga nilista ako na talagang basic lang naman or common na inyong dadalhin pero importante ito sa loob ng isang buwan ninyo na at bagong dating kayo dito kay employer. Guys, panoorin ninyo ha, sana makatulong ito. Una kasi, dapat ang inyong luggage na dadalhin is maliit lang. Huwag po yung kalakihan guys. Dahil may mga employers po ayaw nila ng malaking luggage. Dahil ang mga bahay dito sa Hong Kong is maliliit lang. So maliit lang ang space natin. Baka wala pong mapaglagyan ang luggage ninyo. Kaya may mga, totoo po yun guys, yung mga nakikita ninyo sa videos or mga nababalitaan ninyo na may mga employers, hindi naman sana dudumihan sila sa atin, no? May mga employers talaga, pagdating dito sa bahay nila, pinapatapon nila ang dala ninyong luggage, lalo na pag malaki. Hindi po yan sa sinasabing ayaw nila sa luggage ninyo or nadumihan sila. Yun lang po guys, ang reason po ay, hindi ko alam ang reason ng iba ha. Ang reason lang ay wala pong mapaglagyan ng luggage kasi maliit yung space ng bahay nila. Kaya naranasan ko rin yan guys, tinapon ko yung aking luggage. Sa bagay, sira naman yun. Kaya pag magdala kayo ng luggage, kahit na luma guys, huwag na po kayong bumili ng mga luggage kasi masasayang din yan kung itatapon lang din pagdating dito. Kaya kung bibili man kayo or kung wala naman talaga kayong choice kaya wala kayong luggage dyan, guys, yung medium size lang ha. Kasi para hindi kayo mahirapan magbiyahe. Ang hirap po lalo na pag first timer po kayo. Mahaba-haba po ang inyong biyahe tapos wala pa kayong alam. Kaya pag malaki po guys at mabigat ang inyong dala-dala, mahirap po. So, dahil nga maliit lang inyong luggage, konti lang din ang gamit na inyong dadalhin. Magdala po kayo, dahil summer ngayon guys, magdala kayo ng mga gamit. Yung maninipis lang. Summer naman, sobrang init dito sa Hong Kong. Isang jacket or dalawang jacket, tapos yung mga panlakad ninyo, halimbawa may alaga kayong bata, halos araw-araw kayo bababa niyan. Basta magdala kayo good for 1 month. Kapag kayo ay magkasahod na, saka na kayo bibili. Mura lang po ang mga damit dito. So, kailangan siguro for me, 3 pantalon, 2 shorts, yung mga ganyan-ganyan guys. Ang damihan lang ninyo ay ang mga t-shirts natin. Magdala lang kayo ng konting gamit lang. At dahil nga, good for 1 month, wala pa naman kayo talagang sahod niyan. Kasi may mga employers, hindi isipin nila kung may pera ka o wala. So number 2, kailangan po magdala po kayo ng allowance ninyo. Good for 1 month po yan guys. Magdala kayo ng kahit 5,000. Kasi dito naman kasi, sa isang buwan, 4 na beses lang naman mag-day off. So, kung marunong, budget mo na kayo guys. Huwag mo na kayong gumala kapag mag-day off kayo ha. Kasi yung 5,000 na yan, hindi yan kasya. Kasi ang mahal ng bilihin dito. Pero kung meron pa naman kayo mga excess na pera dyan, magdala na rin kayo para hindi kayo magutom sa loob ng isang buwan. Ano lang din guys ha. Kasi hindi ko naman sinabi lahat ng employers walang pakialam. Pero para sure po guys na may gagastusin kayo sa loob ng isang buwan, magdala kayo ng allowance ninyo na pera. Dito nyo na lang or sa airport na ninyo papalitan ng Hong Kong dollars ang pera ninyo. Kunti lang yung 5,000 guys, pero kung tutuusin, magtipid na lang muna kayo. Kasi hirap dito kapag wala kayong dalang pera. Hindi kayo bibigyan ni employer niyan. Walang advance dito or bihirang-bihira lang magkaroon ng employer na magpapa-advance sa inyo. Kaya dala kayo ng allowance ha. Sunod, number 3. Magdala din kayo guys ng pagkain, mga biscuit, mga noodles, kahit papaano. Dahil nanibago tayo sa pagkain nila, baka magutom tayo. Diba takot tayong magutom? Magdala kayo guys mga biscuit, kape. Dahil nga yung allowance niyo kunti lang, ang dala ninyong pera, 5,000. Para hindi na mabawasan yung mga allowance niyo, magdala kayo ng kape. Huwag masyado marami ha, yung sakto lang. Kasi baka manibago kayo sa mga pagkain nila. At least kung makaranas kayo ng gutom. Kasi guys, ang pagkain dito sa
sa Hong Kong, late na yan sila kakain ng lunch, dinner, gutom na gutom tayo, hindi pa tayo nakaka-adjust. Magdala po kayo, especially noodles, kape, o isalin na rin natin yung mga shampoo ninyo, mga personal na gamit ninyo, kasi minsan, ayun na nga rin, walang libre dito. Hahay! Sariling sikap ninyo. Basta maranasan ninyo yan. Magdala kayo guys, para pansarili natin, para hindi na muna tayo aasa sa mga employer. Diyan na natin i-observe kung ano yung mga pwede nilang ibigay sa atin. Maswerte tayo kung bibigyan tayo. Tanggapin lang niyo yan guys. Basta meron na kayong nakasave na mga pagkain, mga kape, yung panandali ang ano natin para hindi tayo magutom. Ang sunod, ito ay napaka-importante. Dahil baguhan nga tayo dito sa Hong Kong, manibago ang ating katawan, manibago tayo sa klima, wag na wag ninyong kalimutan, number 4, wag ninyong kalimutan magdala ng gamot. Guys, hindi naman tayo makakalabas kaagad, diba? Wala po dito, hindi yan kagaya sa Pilipinas, sa mga tindahan dito, pwede kang kumatok or pwedeng pabili ng gamot, ganyan. Wala yan dito ha, kasi pupunta ka pa kung saan-saan yung mga nagtitinda ng gamot. Hindi natin alam ko ano yung mga gamot nila, panado lang ang alam ko, pansasakit sa ulo. Pero magdala na kayo for sure, manibago ang katawan ninyo. Kaya magdala kayo ng gamot, sakit sa ulo at saka sakit sa or sipon, ganun, or magpangtarangkaso, basta gamot guys. Huwag masyadong marami, baka ma-question kayo. Para good for 1 month lang. In case na magkasakit kayo or lalagnatin kayo, sisipunin or what, meron kayong magagamit kaagad in case of emergency. Kailangan lang natin talaga na paghandaan ang lahat. At number 5, ayun na nga, nabanggit ko, magdala na kayo ng mga napkin ninyo guys. Yung mga personal nating pangangailangan. Dahil yung mga yan, hindi yan pinoprovide ni employer. Pansarili natin yan. Paswertihan na nga lang din tayo kapag bibigyan tayo ni employer. Ayun, yun yung pinaka-importante na mga dadalhin ninyo. Sana may natutunan kayo sa videong ito dahil mga panandali ang pangangailangan natin yan na hindi natin kaagad-agad mabili dito, lalo na kapag baguhan ka pa dito sa Hong Kong, bagong dating ka kay employer, at least meron tayong nakatago na sa ating mga luggage. Uulitin ko ha, dapat ang luggage ninyo wag malaki, wag din masyadong maliit dahil hindi naman magkasya ang inyong mga gamit dyan. Wag nyo namang yung, kasi meron kayong allowance niya na 24 kilos, tapos meron mga ganyan. Ang importante guys, ang ilalagay ninyo sa inyong mga luggage ay yung mga importante talaga, yung mga nabanggit ko. Sunod ay ang allowance ninyo, pera, kung may pera kayo guys, magdala talaga kayo dahil walang libre dito. At ang pagkain ninyo guys, mga biskwit, yung mga ganyan-ganyan. At sunod ay ang mga personal na gamit. Yun lang naman siguro ang kailangan ninyong dalhin dito pag nandito kayo sa Hong Kong. Mas maganda na yung maghanda tayo, meron tayong naitabi kaagad in case na magkaroon kayo, hindi naman natin alam ang mga ugali ng mga amo natin, sarili nating provide, wala silang pakialam kung ano yung may kulang natin, mga pagkain sa umpisa lang naman yan, pero kailangan, nagugutom naman talaga tayo, hindi pa tayo nakapag-adjust dyan sa bahay ni employer. At least meron kayong naitabi or prepare kayo sa lahat ng mga pangangailangan ninyo. Yun lang muna guys, kung meron naman kayong pwedeng maidagdag, kayo na bahala, comment lang po kayo, and thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo guys, para kapag may bagong update ako, mapapanood ninyo kaagad.